Pinirma ni Vice President Sara Duterte kanina sa isang naging pulong balitaan sa Mandaluyong City na nais niyang nais magpaabot ng tulong ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa mga kinakaharap niyang kaso. Itinanggi naman niya na napag-usapan na nila ang mga isyu tungkol sa impeachment cases na kanyang kinakaharap at maski ang mga aligasyon patungkol yan sa confidential funds sa Office of the Vice President. Paliwanag ng Vice Presidente sa kanyang magiging Christmas break ay tutungo siya sa Davao City para doon na magdiwang ng kanyang kapaskuhan. Maaari yan na dito nila mapag-usapan ng mga bagay na ito. Ngunit sa isang banda ay malaki rin ang posibilidad na sa mga apo ang magiging tuon ng kanilang pag-uusapan. Narito pa ang bahagi po ng kanyang pahayag. Hindi pa kami nagkausap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I expect na magkikita kami as usual sa December 24 sa bahay ng mother ko. Likely baka doon namin mapag-usapan yan kung man mapag-usapan namin dahil madalas kasi kapag nagkasama-sama yung pamilya, lalo na pag nandiyan yung mga apo, ay yung mga apo yung pinag-uusapan ng pamilya. Ito po yung mga utang ni Marcos. Grabe. 2 taon pa lang mahigit. No? Ang utang po ni Pangulong Marcos ay 15. Ang end of yan na. 15 as of April 2024. 15 trillion na po ang utang ng Pilipinas. Ito po ay nagsimula siyang umutang 12.79 ang minana niyang utang, 12.79. No? Tapos ngayon po 15 trillion na. Hindi pa kasama yung December. 15 trillion na po utang natin. Nasa April pa lang po yan ng 2024. Okay. Kay Pangulong Duterte, sabihin nyo, mas malaki kay Pangulong Duterte. Tama po kayo. No? Ang nautang po ni Pangulong Duterte, kulang-kulang 7 trillion. Pero tignan nyo naman po, 7 trillion ang inutang, may pandemya. No? Sangkatutak ang build program. Ngayon, so kung 7 trillion ang inutang ni Duterte, nakakamagkano na ngayon si Pangulong Marcos? 2 taon pa lang mahigit, 2 taon at kalahati pa lang tayo. Opo, parang nakakainip na, no? Inip na kayo kung kailan lalayas, no? Sa katotohanan po, 2 taon at kalahati pa lang si Marcos. Ang nauutang niya na, 3 trillion na. O mahigit 3 trillion. Mahigit kumulang 3 trillion na po. Okay. Ibig sabihin, walang pandemya, walang malalaking proyekto, sangkatutak ang utang. Yan po ang ibig sabihin yan. Ang proyekto natin, alam niyo po, kawawa talaga tayo. Wala pong tutunguhin yan. Yung build po, kusa po nagkikreate yan ng wealth eh. Kasi nagpapasweldo ka ng tao, regular yun. Ito pong mga ayuda, hindi po regular to. No? Bibigyan ka ngayon sa 1 taon na uli. Okay, Quadcom files 5 measures. Ito na po yung inabot. Sinara na po ngayon ng Quadcom, sarado na po. Yung kanilang investigasyon para na sa next year na uli. At least, yan. At least 5 key legislative measures were filed in the House of Representatives resulting from 13 hearings. Philip Pogo, etc. Okay, ito po yung mga yon, no? Ito po yung kanilang mga rekomendasyon. Year-end meeting. Naku, kawawa naman. Paano yung mga nakakulong? Nakakulong pa rin sila hanggang Pasko. Siya malulupit talaga itong mga to. Okay. Listing the following bills crafted. Yan. Meron po silang bill sa EJK as heinous crime. Gagawin pong heinous crime yung EJK. Meron pong ipagbabawal na yung POGO. Espionage Act Law of 2024. At ika-cancel po yung mga peking birth certificate.
Parang kahit hindi naman kayo gumawa ng batas, ganyan na talaga yan, di ba? Okay, ang hinahanap ko po, ang sentro po ng inyong investigasyon dito po sa Quadcom, Duterte, mga krimen ng Duterte. Lahat po yan inuugnay nyo sa Duterte. Kaya nga ang konklusyon ni Akop, di ba? Si Duterte ang nasa sentro ng kriminalidad sa Pilipinas. Si Duterte ang mukha ng illegal drug trade. Si Duterte ang mukha ng criminality. Ang tanong, bakit wala kayong rekomendasyon na sampahan ng kaso si Duterte kung siya pala yung sentro ng kriminalidad sa Pilipinas? Kasi kasama dapat yan, ire-recommenda nyo eh. O kaya ipapasa nyo, ire-recommenda nyo sa DOJ na actually meron na rekomendasyon yung DOJ. Meron na pong initial na investigation sa Pogo. Ano po sabi? Walang ebidensya na mag-uugnay kay Pangulong Duterte sa Pogo. Sa iba pang krimen, bakit ayaw nyo po? Ako nasasagot kasi hindi nila sasagutin yan. Una, pag nirekomenda na nila na sasampahan ng kaso, titigilan na nila. Di ba? Balak nila hanggang 2028, siraan yung mga Duterte. Titigilan na nila kasi may rekomendasyon na eh. Pinakakasuhan na eh. Ikalawa, bakit hindi nila pinakakasuhan? Wala po silang ebidensya na mag-uugnay. Ano ba ebidensya nila? Hearsay lahat. No? Hindi nila nauunawaan yung nagbabatay sila sa pag-amin ni Pangulong Duterte. Pwede ba yun? Inamin ba ni Pangulong Duterte? Ano po ang malinaw na sinabi ni Pangulong Duterte? Inaamin niya yung responsibilidad niya na siya talaga yan. Siya yung nagpatupad ng war on drugs. Pero yung aaminin mo yung guilt, di ba? Dito po natin natutunan sa mga kahihiring na to, yung mantra na ang guilt is personal. Hindi po pwedeng lahat ng kamatayan na yan, hindi pwedeng akuin ni Pangulong Duterte dahil pagtatawanan kayo ng korte. Kahit papapirmahin nyo si Pangulong Duterte, inaako ko yan lahat. Guilt is personal. Wala rin silang maugnay, no? Na krimen. Pogo, kinayaman ba ni Pangulong Duterte yan? Wala po silang maiugnay na ayun nga, yung kaisa-isa, yung nanabik sila lahat. Sige, pipirma na ng waiver. Hindi nila alam ano siya, bali. Bakit siya lang ang pipirma ng waiver? Bakit nung hinamon kayo? No? Bakit nung hinamon kayo ni Pangulong Duterte na lahat kayo pumirma ng waiver, wala naman pumirma ni isa. Walang nag-call. Wala ni isang congressman na nagsabi, okay po, Mr. President, bubuksan ko rin po yung aking bank account. Basta magbukas po kayo. No? Ito po kasi yung hindi kapanipaniwala sa sinasabi nila eh, na si Duterte ay magnanakaw. Asan yung nakaw? Nakita nyo ba kung gaano kasimple si Pangulong Duterte sa pamumuhay? Ang magnanakaw po, kaya nga po may lifestyle check eh. Di po ba? Yan yung mga una naming natututunan nung mga investigasyon sa nagdaang mga government official. I-lifestyle check nyo yung mga government official. Bakit po kinakailangan i-lifestyle check? Kasi baka yung lifestyle niya, hindi sapat yung sweldo niya para tustusan yung lifestyle. Marami pong mga taga-custom na nahuli dyan. Janitor lang, gwardiya lang, pero grabe po ang yaman. Si Pangulong Duterte, inaakusahan nyo na magnanakaw, sentro ng krimen. Asan yung pera? Asan yung mga ninakaw niya? Nilihim niya, pati sa sarili niya, pinaglihiman niya.
Doon po kayo na, doon hindi naniniwala sa inyo yung mga tao eh. Kahit na anong baliktad ninyo, hindi po maniniwala yung tao na si Pangulong Duterte ay magnanakaw. Napakasimple ng itsura. 80 years old na siya. O 79, para eksakto. 79 years old. Kailan niya gagastusin yung ninakaw niya? Pwede niyo pong pagbintangan si Tatay Digong ng kahit ano. Wag lang yung pagnanakaw. Wag lang yung pagpapayaman. Si Akop nga malupit, drug lord pa eh. No? Drug lord, lord of all drug lords pa eh. Puta, walang maniniwala sa inyo. Asan yung pera? Yun yung problema nyo eh. Kaya kayo, wala pala lang. O ngayon, ang balik kong tanong sa inyo, para saan? Yung dinami-dami ng inyo pong mga akusasyon, mga andami nyong kinontempt, para saan po? Wala nga kayong rekomendasyon na idemanda o ireklamo o sampahan ng kaso. Hindi lang si Pangulong Duterte ha, magtataka ka dyan mga yan. Lahat po dito automatic. Lahat ng krimen automatic po si Michael Yang. Sa Talk to the People, hindi gikan sa masabang pangalan ngayon o press conference ni Tatay Digong, no? Doon ko lang natuklasan. Eto kahit ilang ulit na ako rito, gusto ko lang pong dikdik sa inyo yung punto ko. Lahat ng sinasabing krimen ni Tatay Digong, ibinibintang nila dahil sa ugnayan kay Michael Yang. Lahat ng krimen na yan, krimen sa Pogo, Michael Yang. Michael Yang, economic advisor ni Tatay Digong. Thank you very much kay Bimbo Hernandez sa 999. Droga, Michael Yang. Michael Yang, economic advisor ni Tatay Digong. Pogo, Michael Yang. Michael Yang, economic advisor ni Digong. Ano pa ba? EJK, yan, solo. Direkta. EJK, Digong agad yan eh. Ano po ba kasi ang problema nyo sa EJK? Yan. Maganda yan. Akala, eto talaga, ang dali pong papaniwalain ng mga BBM tsaka mga dilawan at kakamping. Michael De Los Reyes. Government, ano po ako? No? Government employee po ako. Government official po ako. Bago ako naging vlogger. No? Saan mo makikita na dapat ipubliko yung salin? Wala. Ano po ang sabi sa, ano po ang nasa batas? Magpapasa ka ng salin papunta sa ombudsman. Sinabi ba na kaming mga government employee ilantad namin yung salin namin? Hindi. Ano yung sinasabi niyong salin? Hindi kumita yan nung panahon ng paninira ng mga dilawan. Hanggang ngayon, inihahabol mo pa? Ganyan po kaengot tong mga to. Wala pong paglabag sa kaso. Ang sinasabi sa amin, magpasa kayo ng salin. Pero, pag binuyang-yang ng mga taga-opisina yung salin ko, idedemanda ko yung taga-opisina. Hindi nyo ba naintindihan yung salin? Statement of assets, liabilities, etc. Pribado yan. Hindi mo pwedeng ipagkalat yan. Nakuha nyo? Sa kawalan na maibabato ka Tatay Digong. Para malaman sino ba yung tao na yun. Para malaman mo lang, Brad, kung bakit nagkaroon ng issue ng salin. Anong block na naman? Tanga, makinig ka. Anong block? Makinig ka kasi para hindi ka iengot-engot.
Alam mo ba kung bakit sumulpot yan salin? Eto yan ha. Wala silang maibato nung presidente si Tatay Digong na magnanakaw siya. Gusto nilang akusahan na magnanakaw. Wala silang makitang ninakaw. Kaya gumawa-gawa ng issue itong Vice President mo dati, si Leni Robredo. Ilalabas ko ang salin ko. O, nilabas niya yung salin niya. Si Digong hindi niya nilalabas yung salin niya. Bakit kaya? Baka may tinatago. Utot nyo. Ibig mo sabihin, pag naglabas ka ng brief, Michael, nilabas ko ang brief ko. Badong, ba't tayo mo ilabas ang brief mo? May tinatago ka, Badong. Ganun kayo kabobo. Ang dali niyong papaniwalain. May batas sa salin. Lahat ng government employee, bawal kang hindi magpasa ng salin. Ang tanong, nagpapasa ba ng salin si Digong? Nagpapasa taon-taon. Anong problema mo? Wala. Hindi niya nga alam kung bakit siya may problema. Ako pa nagpaliwanag. Walang ma-issue yung Vice President nyo. Kaya nilabas niya yung salin niya para sisingilin niya. Bakit hindi niyo nilalabas? Hindi kasi kami engot na katulad mo. Ganun po yun. Naintindihan nyo? Okay. Michael, naunawaan mo, Michael? Hindi porket naglabas ka ng brief mo sa EDSA, hahamunin mo ko. Badong, nasa EDSA na tayo. Maglabas ka na rin ng brief mo. Yun yung ginawa ni Leni. Pagpapakita ng, yun nga, para maunawaan mo lang, Michael. Naglabas siya ng brief. Gusto niya maglabas din ng brief si Tatay Digong. Kalokohan yun, di ba? Ngayon, natuto ka na. Balik na tayo sa tunay na diskusyon. Marami kayong matututunan dito. Wag lang kayong tatanga-tanga. Kapit lang kayo. Opo. May kaso ba yung nakaraang presidente? Huwag ka mag-imbento, Michael. May kaso daw lahat ng presidente. Nagdaang presidente. Sino po may kasong presidente? Sino may kasong presidente? Tungkol sa salin. Michael, sumagot ka. Sino may kasong presidente tungkol sa salin? Titigil na ako sa pagbablogs pag may nabanggit kang tunay na presidente. Ilan lang ang presidente ng Pilipinas? Sino ang may kaso na salin? Sige, makikinig ako. Wala kang matukoy. Huwag nyo kaming binubola dito. Kung binubo ka ng mga vlogger nyo, huwag mong dalhin rito yung pambobobo sa'yo. Inutusan lang kayo ng mga bobo nyong vlogger. Sabi, pumasok kayo dun. Eto sabihin nyo. Walang kinasuhan. Ilan lang ba may impeachment na presidente? Sino ay may kaso? Sino may kaso? O ako na ngayon na nag-issue ng salin. Kita mo na. Ang dami mong sinasabi. Babalikan ko balikan lang natin sinabi niya. Pasensya na po kayo. Masarap to eh. Masarap to pag mga linggo eh. Ano yung sinabi niya na salin yung presidente? Balikan lang natin eh. Putya, ayan no. Di ba sabi mo kailangan lang ipakita ang salin pag may issue ka sa tao? Anak ng pupa. Okay na. Okay na. Hindi niya pala naiintindihan. Wala akong sinabi ipakita mo sa tao. Ikaw nagsasabi. Tanga-tanga to. Napakatanga na. Ang hirap umintindi. Pwede nyo namang i-rewind muna yung sinasabi ko. Okay na. Naunawaan na natin, hindi pala siya makaintindi. Ang sinasabi ko, si Leni, pinakita niya sa tao, yung salin niya, gusto niya gayahin siya ni Digong. Nung hindi pinakita sa tao ni Digong, kita nyo na, ayaw ipakita, may tinatago. Hindi naintindihan no? Hindi po naintindihan. Tapos sinabihan niya, kaso na ng presidente. Sinong presidente may kaso? Wala. Sa salin. Iba po ang kaso ni Erap. Plunder yun. Pareho ba yung plunder at at salin? Nampo pa. Ay, nako. Mahirap po talaga nakikinig kayo sa vlogger nyong
mahina ulo, tapos papasok kayo, baon-baon nyo, akala nyo ang galing nyo na. Nakakaawa lang kayo dito. Kung sino man yung napakinggan mong vlogger niyan, alam ko hindi mo kayang isipin yan. Vlogger yan, pinanggalingan yan. So bakit yung ibang presidente? Sino nga yung presidente? Sino nga yung presidente nagpakita na salin? Mahirap yan sinasabi mo. Kanina may kaso, ngayon may nagpakita ang presidente. Sino ang presidente nagpakita na salin? Sino? Sinong presidente nagpakita ng salin? Hindi, maganda yung pinapatulan natin sila. Linggo ngayon pumapatol tayo. Pag hindi natin pinatulan yan, akala nila tama sila. Magsabi ka na isang presidente na nagpakita ng salin niya. Huwag kayong maniniwala. Si Trump. Sensya na. Ibang presidente.